Testing. Testing. Ayun. So, kailangan niya ng Sigal ba ako? So, kailangan niya Sandali lang po, Kasi ako ay nag-aano pa ng ating Hi, everyone. Audible naman po ba? Pa-comment naman po ako kung audible. Audible naman. Okay. Hi, magandang hapon sa lahat. Kamusta? Kamusta? Kamusta po ang lahat? Mga babies natin dyan na nag-aantay ng result. Kamusta? Ano na ang ganap sa buhay? Basta sinasabi ko sa inyo, wag manood ng Tangerine. Wag manood. Wag muna. After na. Pero maganda yun. Maganda yung drama na yun. How's everyone? How is everybody? Magandang hapon po sa lahat. Iba yung platform na ginamit ko. Tinry ko lang naman siya kung maganda yung ano niya. Maganda yung tawag nito. I-share ko muna yung aking live. Hi, Latte. Magandang hapon diyan sa Pilipinas. Magandang hapon. So, short live lang po ito, 20 items lang po ito. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa YouTube channel po natin. Hi po, I can see you all. Kamusta? So, this is just a warm-up. Warm-up lang po ito. Ang atin pong review ay, ang live session ay mag-uumpisa sa May. But then, nakaano na po, posted na po ang ating mga recorded sessions. Diyan po sa ating exclusive group. Good afternoon everyone. Magandang hapon. Alas 4 sa Pilipinas. Alas 11 dito. Mag-aalas 12 dito sa Middle East. So, kamusta po yung mga SPLE natin? How's our SPLE examinees po? Yung mga takers natin ng Middle East, mga takers natin sa saan ba? Middle East, Singapore, and Taiwan. Ayan. So, ang board exam po nila dito ay June 8. June 8. Hi, magandang hapon po. Hello, Inang Donna. Salamat po sa mga nanonood pa rin sa ating YouTube channel. Hi, Ma'am Jolly-Ann Lagwa Bakay. Hi, Sir Jim. Magandang hapon po. So, yung SPLE po, yun po ay Special Professional Licensure Exam na ginagawa sa abroad, so sa ibang bansa. So, dito sa Middle East, Singapore, and Taiwan, ang schedule po nila ay June 8. June 8. Tama ba? Oo. So, ang naka-schedule ko pong live ngayon ay 4 o'clock. 4 o'clock ng hapon. So, antayin lang po natin yung iba na mag-join. Antayin lang po natin sila nang mag-join para medyo marami-rami tayo ng konti. Hi, Sir Sunny. Ayan si Sir Sunny. Nasa YouTube si Sir. Magandang umaga dyan sa Oman. Magandang umaga sa Oman. Alright. So, nasaan ang ating ibang mga friendship? I-share natin ito sa ating mga friendship na mag-e-exam. Hanapin muna natin sila. Sandali lang po At ako'y maghahanap pa ng group chat. Group chat. September. May exclusive group na tayo for September. Open na po tayo for registration. Okay.
Hindi nahahanap yung group. Sir Sonny, pasuyo. Sir Sonny, pasuyo. Pa-send. Lalo sa SPLE. Magandang hapon. Kamusta? Ayan sila. Yung mga viewers natin, mga LPT na to nung nakaraan. Ayan, watching from Mars. Si Madam Maganda, the ever beautiful Roxy Latte. Ma'am Eileen, hindi ko po alam yung venue, but you can check po sa PRC website kung saan yung venue. Pero most of the time sa the Philippine School ginagawa yung board exam. So, ayun, the Philippine School. Hi, Ma'am Kim. Good afternoon. Hi, si Ma'am Kim, ang ating napakagandang Ma'am Kim. Hi, Tres Marias. I miss you, Ma'am. Miss ko kayong lahat. Promise. Walang joke. Miss ko kayong lahat. Si Ma'am Kim daw, hindi pa LPT bachelor. Ma'am, bachelors lang. Ako din, bachelors lang. OMG. Si Ma'am Kim, malapit na to. Malapit na to sa MAs. Alright. So now it's 3:56 in the afternoon. So antayin lang po natin yung iba. So this is a free lecture. Free po ito, walang bayad. Manood lang po kayo. Sa mga mag-e-exam ng September, ang advice lang po namin is you better start early. Kasi yung dami ng aaralin ninyo ay overwhelming. So, hindi siya pwedeng the night before the exam mo siya aaralin or a month before the exam mo siya aaralin kasi sobrang dami. Especially sa social studies. Ganon din naman sa ibang major. So, the earlier na mag-start kayong mag-aral, mag-review, the better po. Ayan, sabi ni Ma'am Irish Basas. Hello po, Ma'am Donna. Salamat po sa tulong ninyo ni Ma'am Robbie. LPT na po ako. Walang online pamalo. Si Ma'am Jean gusto ng palo. Tama na yun. Graduate ka na sa pamamalo. Graduate na. Hi, si Ma'am Sheila. Ayan. I miss you. I miss you all. I miss you all. So for today, ang atin pong ay mix. Sabi nga ni brother, mekos. So step by step, sabi, para sumakses. Ay, ano yun? Hi, Sir Preach. Hi, Ma'am Reg. Mga magagandang natin, mga major coaches natin. So, si Ma'am Kimberly ay ang ating English major coach. Si Ma'am Reg, kasama ni Ma'am Junessa ay science coach po. Mga tropa pips natin yung mga yan. Hi. Alright. Okay. So, today, our lesson for today, so we will be having a 20 item na short quiz, short live, para warm up sa inyong review. So, alam ko naman na yung mga members ng ating exclusive group ay matagal nang nag-start. So, nung March pa, may may access na sila sa mga recordings natin. So, ito ay para sa mga bago, Makikita ko na talaga simba ko. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakakilala, ako po si Inang Donna. Hindi po yun mura. Inang Donna po. Ako po ay isang SPLE 2023 top notcher po. Dito po ako sa Middle East nag-exam. So, sa lahat ng mga nasa Middle East, magandang tanghali po sa ating lahat. So, this is Social Studies Majorship. Episode 3 na po ito. So, meron na po tayong series na nasa ating YouTube channel. Free lang po yun. May mga videos po tayo na mga naka-members only, pero meron po tayong series of videos na naka-free. So, kung gusto nyo lang, panoorin nyo po yung mga free videos natin. And then, okay. So, disclaimer lang po tayo for today. No copyright infringement intended. All information found belong to the rightful owner for educational purposes only. So, pagka nag-answer kayo, mag-answer kayo sa comment section para masaya. Uy, nakakamiss yung mga anak natin sa previous na mga season. Andito nanonood. Si Sir Sangkong. Hi! Si Sir Sangkong ay March 2024. Tama? Oo, tama. March 2024 siya pumasa.
Mga take one yung mga yan. O, diba? Saan ka dyan? Alright. So this is episode 3 of our free let review and drill. So again, thank you kay Sir Jack Lord, ang aming anak na mabait na gumagawa ng ating tagagawa ng ating mga banners. Manunood pa rin daw, damgo-damgon. Napapanaginipan na nila yung boses natin. So hanggang panaginip, sumasama kami. Alright, so before we start, also this will be also an orientation po. Before we start, ayan, so ang Do Utap Natures po, meron po tayong review program. So the duration of the review program is from April 2025 to September 2025. Pero nag-start na kami actually ng March. Supposedly April namin sila papasukan ng mga video lectures. But then, gusto namin na yung mga gustong maagang mag-aral ay makapag-aral na. Kasi sa sobrang lawak, sa sobrang broad ng scope ng majorship natin, hindi siya kayang 1-2 buwan lang. So from April 2025 or March 2025 hanggang September 2025, hanggang end of September po ang ating review season. Ano po ba yung mga kasama? So kasama po dito yung access natin sa 18 na regular sessions natin from the previous batch. So pinasok po namin doon para meron na kayong mapanood while waiting for our live sessions. Tapos yung live sessions natin mag-uumpisa ng May. And meron din po doong diagnostic test. Yung diagnostic test is to gauge yung mga sarili po ninyo. Hindi lang po ito para sa mga unit earner na kumuha lang ng Prof Ed para makapag board exam at maging teacher, no? So, ang diagnostic test ay para sa lahat kasi minsan akala natin okay na. Akala natin ang majorship social studies lang naman yan, Philippine history lang naman yan. So yung diagnostic test natin, dyan natin makikita kung saan tayo kulang, saan tayo kailangang mag-aral pa. Kasi ang social studies po, ang social studies ay hindi lang po siya Philippine history. Philippine history is just part of Asian studies, is just part of world history na dalawang subject combined sa TOS natin. So ang social studies, may economics pa tayo, world history, Asian studies, research, teaching approaches. Meron tayong geography, yan. So, marami tayong mga subjects na covered sa social studies. Hindi lang siya Philippine history. So, hindi lang siya Rizal, hindi lang siya Bonifacio, Emilio Aguinaldo, hindi lang po ganun. So, kaya gusto namin as much as possible mag-aral na kayo ng maaga. So, from prehistoric, from mga Paleolithic hanggang sa current events, sakop po natin yan. Okay? So, meron din tayong mga practice test na ipro-provide. May pre-board and yung final coaching natin. So, lahat po ng yon ang babayaran lang ay 500 pesos. Wala na pong dagdag, walang bawas. 500 pesos lang po, lahat na po yun. And meron din po tayong per topic na discussion ng Gen Ed at Prof Ed na ibibigay din po namin ng libre yung access sa inyo. Alright. Okay. Hi, Ma'am Robbie. So, andyan si B2. Okay. So, yan po. 500 pesos lang po sa mga gusto pong mag-join. I-message nyo lang po yung ating page, yung The Do Utap Natures. So, ang andyan po, ang sasagot po sa inyo ay si Ma'am Robbie or ako. Madalas, sabay kaming sumasagot. Ayan. So, ano na ba yung mga nakapost natin? May mga nakapost na tayong ayan, 18 topics. Yan po yung length ng videos na available sa atin per topic. So may 2.5 hours ranging hanggang 3 oras po per video. So 18 po yan. Panoorin nyo po lahat yan kasi yung mga concept po na sasabihin natin na itinuturo natin dyan ay babaunin ninyo sa actual board exam. We are not encouraging you to memorize question and answer only. We want you to take
the concepts, yung mga pinapasok namin, binibigay namin na concepts, gusto naming baunin po ninyo yan sa actual board exam para kahit anong gawin sa question, anong gawin, anong bago, anong twist sa tanong, ang sagot gagawing tanong, ang tanong gagawing sagot, alam nyo kung paano sagutin yung board exam. So yan, so yung Gen Ed at Prof Ed din po natin, ayan po sila, yung mga laman. So ranging from 2.5 hours hanggang 6 hours po ang laman ng ating Gen Ed at Prof Ed na discussions naman. So sana panoorin po ninyo, makatulong po sa inyo, mabaon po ninyo sa board exam. And our live sessions. So may nagtanong, ma'am, hindi na po ba part 1, part 2? Ang ginawa namin ni Ma'am Robbie, hindi na siya part 1, part 2, pero in-increase namin yung number of items kasi meron na kayong 18. Meron na kayong 18 videos ng majorship. So bali, additional inputs yung mga ituturo namin for this season. So dapat panoorin nyo lahat ng yun. Alright. So yan po. And meron tayong mga tropa peeps. Siyempre meron tayong mga tropang ibang majorship. So ayan ang ating mga recommendations. Sa English, pag-partnerin nyo si Ma'am Kimberly tsaka si Ma'am Jen. Si Ma'am Jenny tsaka si Ma'am Kim, pag-partnerin nyo yan. Wala dapat maiwan sa kanilang dalawa. Filipino, of course, ang ating sampagita mommy, si Ma'am Joyce Acosta. And sa ating science, ayan, ating mga ka-atoms. Andyan pa ba si Ma'am Reg? Hi, Ma'am Reg. So si Ma'am Reg at si Ma'am Jonesa ay nag-team up din. So meron silang science review program din. And of course, ang ating pangmalakasang TLE, si Sir John Dexter Subusa. Ayan. Ang dami kong sinabi, no? Ang dami kong sinabi. Ayan, so sa mga gustong mag-member sa ating group, i-message nyo lang po ang ating page. So, hindi po kami scam. Kasi may mga nag-ano, ma'am, hindi po ba to scam? Ma'am, legit po ba to? May mga nagme-message niyang ganyan. Pero yung page lang po namin ang i-message ninyo. Kung may doubt kayo sa page, pwede namang i-direct message niyo muna kami ni Ma'am Robbie and kami na yung magbibigay ng link sa inyo. Alright. Highly recommended po talaga ang Dadoo. Thank you, Ma'am Joanne. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Alright, so let's start na with question number 1. Ay, hindi, references pa pala muna. Ayan. So references natin, kumuha po tayo ng mga materials sa scrib.com. May history.com din tayo for our reference. And yung mga journals, tsaka yung mga URL binibigay ko na rin sa mga resibo natin. And meron tayong self-made questions. Painom muna ng tubig. Ma'am, naglabas daw yung mga SDG na na-discuss ninyo, sabi ni Ma'am Krisa Joy. Thank you po. Thank you naman. Hi, Ma'am Eliza Laurente. Sa ating YouTube channel daw po sila nanonood. Alright. So here's our question number 1. Which constitutional safeguard prevents one branch of government from becoming powerful or abusive? A. Impeachment. B. Checks and balances. C. Ombudsman. Or D. Laissez-faire. Again, which constitutional safeguard prevents one branch of government from becoming powerful or abusive? A. Impeachment. B. Checks and balances. C. Ombudsman. Or D. Laissez-faire. Sige, anong sagot natin sa question number 1? Hi, Ma'am Karen. I see you. Magandang umaga dyan. Alright. Yung mga March 2025 na mga ano natin, mga Junakis natin, andito sila. Alright, sige, anong sagot po ng iba? Hi po sa 38 million viewers sa ating Facebook page. 38 million. Alright. Letter B, letter B, letter A. So which constitutional safeguard prevents one branch of government from becoming powerful or abusive? A. Impeachment. B. Checks and balances. C. Ombudsman. Or D. Laissez-faire. So sa impeachment, ito yung
Ang mga impeachable officials natin sa Pilipinas, ang mga impeachable officials natin, hindi lahat ng nakaupo ay impeachable. So, ang impeachable lang po natin ay si President, si Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. Yung iba, yung ibang mga officials, pwede na silang litisin ng normal na paglilitis. Pero ang impeachable lang natin tandaan, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. So yan po yung, ang impeachment po, ang mag-i-initiate ng impeachment ay si lower house or the House of the Representative. Tapos, pagka, yung verified complaint, yung articles of impeachment, pagka may perma or may vote of 1/3 from the lower house or from the House of the Representative, ipapasa ngayon ni House of Representative yung articles of impeachment papunta kay Senate. So si Senate po ang magta-try or ang magta-trial. So a vote of 2/3 from the Senate ang magko-convict doon sa official. And si Ombudsman, ito yung tanod bayan natin. And si laissez-faire naman, ito yung mai-associate natin siya kay Adam Smith. May associate natin siya sa economic form na very minimal to none yung pangingialam ng gobyerno sa economy. So yan po yung laissez-faire. So the constitutional safeguard that prevents one branch of government from becoming powerful or abusive ay yung ating tinatawag na checks and balances. So checks and balances po, ito yung magpi-prevent kasi yung tatlong branches ng gobyerno natin, 'di ba? Constitution, this is the supreme law of the land. So under sa constitution natin andyan yung tatlong department, which is the executive, the legislative, and the judicial. So pantay ng power yang tatlo. So si checks and balances, pagka nakita niyang may ginawang mali si executive, sasabihin niya, oy, teka lang, unconstitutional yung ginagawa mo. Sasabihin ni judicial kay executive. Or pagka may ipinasa na bill or na batas si Congress kay presidente, sasabihin niya, teka, hindi to tama, hindi maganda tong ginawa niyong batas, i-veto ko ito. So yan po yung checks and balances. All right? So according to Cornell Law School, the checks and balances system provides each branch of government with individual powers to check the other branches and prevent any one branch from becoming too powerful. So walang mas mahigit sa kanila, pantay silang tatlo ng power. Okay? Ma'am Karen, si Sir Sonny nasa YouTube siya. Nasa YouTube, nakikita ko siya. Ayun, babalik daw. Babalik sa live, pero LPT na, diba? Ang saya. Alright. Next, number 2. Who was appointed Field Marshal of the Philippine Army responsible for the defense of the country prior to the Japanese invasion? A. General Dwight Eisenhower. B. General William Howard Taft. C. General Edward P. King. Or D. General Douglas MacArthur. Again, who was appointed Field Marshal of the Philippine Army responsible for the defense of the country prior to the Japanese invasion? A. General Dwight Eisenhower. B. General William Howard Taft. C. General Edward P. King. Or D. General Douglas MacArthur. Sige. Ano po ang sagot natin sa number 2? Okay, sabi ni Sir Sonny sa YouTube natin ay D. Sabi ni Ma'am Karen ay D. Sabi ni ni Sir Jihan ay D. Sabi ni Sir Mar D. Sige, ano po ang sagot ng iba? Mga ibang kapatid natin dyan. Alam nyo, okay lang pong magsagot kayo kahit mamali. Yan po yung lagi naming ini-emphasize ni Ma'am Robbie since 2023. So, ang lagi naming sinasabi, it's okay na magsagot kayo at magkamali kayo this time kesa hindi kayo magbigay ng sagot, tapos ang mariretain sa utak ninyo ay yung maling sagot ninyo. At least pagka kunyari, nagsagot ka ngayon ng letter C, tapos kinorek natin, no, ang sagot ay letter ganito. At least,
okay, sinagot ko yan dati, alam ko mali ako dyan, so sa next time na ma-encounter ko or makita ko yung ganitong klaseng tanong, alam ko na kung sino yung sagot. Okay? So, namamalo lang kami ng konti, virtual, nangungurot lang ng konti, pero hindi naman sagad. Hindi sagad. Okay. So, who was appointed Field Marshal of the Philippine Army responsible for the defense of the country prior to the Japanese invasion? So, letter A, si General Dwight Eisenhower, siya po ay isang Amerikanong soldier. Ina-assign siya as assistant ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas. So nagstay siya sa Pilipinas for 4 years as assistant doon sa military advisor, which is si General Douglas MacArthur. Si General William Howard Taft naman, siya ay US President. And si General Edward P. King, he was the commander sa Bataan Forces during the Japanese invasion. So, nung nag-surrender ang Philippine and American Army sa Japanese noong April 9, 1942, it was under the command of Edward P. King. So, siya po yung commander dun sa Bataan. Hindi na nila kayang i-hold yung fortress nila. So, nag-surrender sila, which lead to the Bataan Death March. So that is Edward P. King. So the appointed Field Marshal of the Philippine Army, that is General Douglas MacArthur. So si General Douglas MacArthur, siya yung itinilaga as military advisor sa bagong Philippine government. So ayan po siya. Ay, ang galing ni Sir Sonny. Oh my God, talaga naman. Yes, si Wayne Wright naman ay sa Corregidor. Alright. So ayan, si MacArthur's tour as Chief of Staff ended in October 1935 and he is transferred to the Philippines. So ang nag-appoint sa kanya bilang the advisor ng military was then the President Manuel Quezon. Sa Commonwealth, di ba, Commonwealth government, ang first president natin was Manuel Quezon. So si President Manuel Quezon, siya yung nag-appoint na siya yung mag-supervise. Si MacArthur daw yung mag-supervise sa Philippine Army. Kasi di ba, nasa transition na sana tayo from 1935 to 1946, yun yung plano, di ba? So July 1946 dapat ay independent na tayong country dahil doon sa Tidings-McDuffie Law. And then World War II happened. So again, so it was MacArthur ang ating ang Field Marshal sa Pilipinas. 'Di ba? Kung in-depth pag-aaralan mo yung Philippine history, marami kang mababasa na nakakaiyak on how yung kapwa Pilipino natin trinaydor yung kapwa Pilipino natin and paanong na-survive ng mga sundalo na nag-hold for how many months from December hanggang April yung para lang may pagtanggol yung yung ma-hold yung fortress natin doon sa Bataan tapos wala na silang ammunition, wala na silang pagkain, nagkasakit na sila ng malaria, etc. Napilitan si Edward King na isurrender na lang ang Bataan. Nakakaiyak, nakakalungkot, and nakakaano ng patriotism at nationalism. Ayun. All right. Next question. Number 3, which law enacted by the U.S. Congress in 1916 established a bicameral legislature in the Philippines with the Senate, the upper house, and the House of Representatives, the lower house, to be composed of elected Filipinos? A. Jones Law, B. Tidings-McDuffie Law, C. Hare-Hawes-Cutting Law, or D. Copper Act? Again, which law enacted by the U.S. Congress in 1916 established a bicameral legislature in the Philippines with the Senate, the upper house, and the House of Representatives, the lower house, to be composed of elected Filipinos? A. Jones Law, B. Tidings-McDuffie Law, C. Hare-Hawes-Cutting Law, or D. Copper Act? Okay, anong sagot natin sa YouTube? Number 3. Hi, Ma'am Siyang. Si Ma'am Siyang ay maganda na. LPT pa. Si Ma'am Siyang yung nag-sponsor ng ating milk tea nung ako ay nag-aaral para sa FC ng March 2025. Shout out. Bikini Men.
Okay, saan ang sagot natin dyan? Alright, so again, which law enacted by the US Congress in 1916 established a bicameral legislature in the Philippines? So bicameral legislature, anong law ang ipinasa? So dito po muna tayo sa Hare-Hawes-Cutting Law and Tidings-McDuffie Law. So di ba nagkaroon tayo ng 10 years transition period dahil sa Tidings-McDuffie Law. Pero before pa nagkaroon ng Tidings-McDuffie Law, nagkaroon muna ng Hare-Hawes-Cutting Law. Yung Hare-Hawes-Cutting Law, ito din yung kilala nating Osrox Mission na si Sergio Osmeña at si Manuel Rojas, yung nag-lead doon, nagpasa ng bill doon sa Amerika. However, this bill was vetoed by President Hoover, yung presidente dati ng Amerika. So vinito niya, but to the surprise of President Hoover, na-override ng Congress yung pag-veto niya nung bill. So ibig sabihin, naging batas yung Hare-Hawes-Cutting. So yung Hare-Hawes-Cutting Act, naging batas siya, Hare-Hawes-Cutting Law. However, nung panahon kasi na yon, kailangang i-approve ng Philippine Assembly yung pinamunuan, di ba, ni Manuel Quezon ang Pilipinas during that time. Sabi ni Manuel Quezon, I will i-reject ko itong Hare-Hawes-Cutting Law because of a provision. Yung provision na yon, ang sabi kasi, the US military will stay indefinitely sa bansa. So yun daw yung rason kung bakit niya inekis. Bakit niya na-reject yung law? And then after that, nagpasa sila ng bagong law, which is, yun na yung alam natin, na Tidings-McDuffie Law. So yun na yung batas na na-approve ni President Roosevelt sa Amerika and na-approve sa Pilipinas, which gives yung setting na 10 years transition para sa independence ng Pilipinas. But the first law that process and set the date or the timing ng independence ng Pilipinas, ang first na law talaga ay si Hare-Hawes-Cutting Law. And si Cooper Act, ito yung Philippine Bill of 1902. Ang Philippine Bill of 1902 or the Cooper Act, ito yung nagbigay ng Bill of Rights sa mga Filipino plus nagbigay ng clause na dapat daw magkaroon ng elected officers na representative ang mga Pilipino sa legislative. Okay? So this item, our answer is Jones Law or otherwise known as the Philippine Autonomy Act. All right. Okay. Nagtatawag na si ma'am. I miss your voice. I miss you too. Asa na yung mango graham ko? Graham cake. Graham pa rin. Mag-iisang taon na huy. So, Jones Law or the Philippine Autonomy Act. So, yan po ang ating, the Philippine legislature composed of the Philippine Senate and the House of Representatives was created under the Philippine Autonomy Act, popularly known as the Jones Law, which was passed by the Congress of the United States and became law on August 29, 1916. All right, next item, number 4. Who is the first man to replace myth with natural laws and causes observing that all living things are elements of nature? A. Socrates, B. Plato, C. Aristotle, or D. Thales of Miletus. Again, who is the first man to replace myth with natural laws and causes observing that all living things are elements of nature? A. Socrates, B. Plato, C. Aristotle, or D. Thales of Miletus. Hi, Sir Marcos. Magandang hapon. Magandang hapon. Hi, Sir Romel. Thank you po. Nag-attendance na yung mga SPLE natin. Sige. Who is the first man to replace myth with natural laws and causes observing that all living things are elements of nature? A. Socrates, B. Plato, C. Aristotle, or D. Thales of Miletus. Okay, letter D daw, sabi ni Sir Sunny. Letter B, sabi ni Ma'am Mes. Letter A, sabi ni Ma'am Ses. Letter D kay Ma'am Karen. Letter D kay Sir Brian. Letter D kay Sir Helbert. Maayong hapon. Yes, maayong hapon kaninyong tanan.
Wala na tuloy nagko-comment sa YouTube kasi si Sir Sonny lumipat na sa Facebook. May attendance eh. Okay. So si Socrates ay teacher ni Plato. Si Plato ay teacher ni Aristotle. Si Aristotle ay teacher ni sinong estudyante ni Aristotle? Sino ang makakasagot? In 5, 4. Hi, Ma'am Jamaica. Kamusta? Sino ang estudyante ni Aristotle? Alexander the Great? Tama? SPAA, no? Socrates, Plato, Aristotle, and Alexander. Ayan. So, sino daw ang first man to replace myth with natural laws? Of course, di ba? Si Aristotle, di ba? Mga mythology, di ba? Mga myth sila. So, ang first man na nag-replace ng myth with natural laws ay walang iba kundi si Thales of Miletus. Si Thales of Miletus po ang nag-replace ng myth with natural laws. So sabi dito sa isang journal na aking nabasa, his report provided the testimony that Thales, report ito ni Aristotle. His report provided the testimony that Thales supplanted, ibig sabihin replaced, supplanted myth in his explanations of the behavior of natural phenomena. Ito ay si Thales of Miletus. So those who believe that Thales inherited his views from Greek or Near Eastern sources are wrong. Thales was esteemed in his times as an original thinker and one who broke with tradition and not as one who conveyed existing mythologies. So Aristotle unequivocally recorded Thales' hypothesis on the nature of matter and preferred a number of conjectures based on observation in favor of Thales' declaration. So si natural law, again, ang tandaan nyo lang, ni-replace ni Thales ang myth with natural law. Natural laws. Alright? Yan po ang ating sagot. Baka mas stress man. Magandang hapon daw. Ilalaban daw nila si Ma'am Karen, si Sir Sonny, at si Ma'am Maria. Ilaban nila. Okay, number 5. Our country is an archipelago which is composed of how many islands? A, 7,107. B, 7,101. C, 7,641. Or D, 7,461. Again, our country is an archipelago which is composed of how many islands? A, 7,107. B, 7,101. C, 7,641. Or D, 7,461. Ma'am, napaka-basic naman yan. Ang dali-dali lang. Hoy, pero pagdating sa board exam, minsan natataranta tayo at napagrarambol natin ang numbers. Lalo na tayo ay hindi mahal ang numbers. Aside sa pera, no? Pag numbers nang pinag-uusapan, namimekos-mekos na tayo. Huwag nyo din po akong tanungin kung high tide or low tide. Wala po yun. Out of the question po yun. Yung high tide or low tide. Okay. So, nabago na po ang ating composition. So, dati, meron tayong 7,107 islands. So, ngayon, meron po tayong 7,641 islands sa ating bansang Pilipinas. Pero, nasa around 2,000 lang ang inhabited na island sa Pilipinas. Alright, so that's 7,641 islands. Ayan. The Philippines is an archipelago of 7,641 islands that are categorized broadly under the 3 main geographical divisions from north to south. So Luzon, Visayas, and Mindanao. So ako po ay taga Sub-Saharan Mindanao. Sub-Saharan Mindanao. Okay. Number 6. The Philippine government is divided into 3 branches: executive, legislative, and judiciary. Which among the following doctrines best describes the model of governance in the Philippines? A, tricameralism. B, division of labor. C, emancipation of state. Or D, separation of powers.
Again, the Philippine government is divided into three branches: executive, legislative, and judiciary. Which among the following doctrines best describes the model of governance in the Philippines? A. Tricameralism, B. Division of labor, C. Emancipation of state, or D. Separation of powers. Sige, division of labor daw. Division of labor na lang, ma'am, kasi kanya-kanya man sila ng trabaho ba? Kanya-kanya ng trabaho. Alright, so the doctrine that best describe the model of governance in the Philippines ay yung ating tinatawag na separation of powers. Separation of powers. Kasi 'di ba, yung bawat department ng ating government may kanya-kanya silang nakatokang powers. So sa executive, sila yung nag-i-execute ng law. Sa legislative, sila yung gumagawa ng law. Si judiciary, sila yung nagsasabi kung tama o mali, unconstitutional ba yung batas na ginagawa, na ini-implement. Alright? Okay. So ayan, so the Philippines, the doctrine of separation of powers is a fundamental principle in democratic governments, including the Philippines, which divides the powers of government among three distinct branches: the executive, legislative, and judiciary. That this is from Respicio and Company Law Firm. I miss you, sabi ni Ma'am Jaisa. I miss you too. Chup chup momo. All right, number 7. The event that implicated the three priests, Burgos, Gomez, and Zamora, which resulted to their execution, was the A. Cry of Pugadlawin, B. Cavite Mutiny, C. Ilocos Rebellion, or D. Daguhoy Revolt. Again, the event that implicated the three priests, Burgos, Gomez, and Zamora, which resulted to their execution, was the A. Cry of Pugadlawin, B. Cavite Mutiny, C. Ilocos Rebellion, or D. Daguhoy Revolt. Ayan, dumadami na sila sa YouTube. Hi po. Hi, Ma'am Dory. Feeling ko si Sir Sonny, dalawang gadget ang gamit. Nasa Facebook tsaka nasa YouTube. Alright, so letter B daw. Letter B, B. Letter B. Sabi ni Sir Sonny. Letter B, B. Sir Sonny, yung totoo, ilang gadget gamit mo? Okay, so yung Daguhoy Revolt, pagka na-encounter nyo yung tanong na the longest revolt sa Philippine history, that is Daguhoy Revolt. So the longest revolt sa Philippine history, that is Daguhoy Revolt. Yung Ilocos Rebellion naman, siguro yung kay Diego Silang, Ilocos, isa yun sa mga rebellion na nangyari sa Ilocos. Yung Cry of Pugadlawin, ito na yung sigaw, ito na yung nagpinunit nila yung sedula nila, nina Andres Bonifacio. Yung Cavite Mutiny naman, ito yung may around 200 Filipino soldier na nag-alsa. Pagka sinabi nating mutiny, ito yung pag-aalsa ng mga sundalo. Okay, ng mga sundalo. So the around 200 Filipino soldier nag-alsa doon sa Cavite. Sa Spanish arsenal nila sa Fort, kalimutan ko yung pangalan ng fort. Basta may fort doon sa Cavite before na doon nag-alsa yung mga sundalong Pilipino. Pero ang nangyari, 'di ba, kasabay nito nagkaroon ng secularization movement. So sabi ng mga haka-haka nila, pinamunuan 'yon ng tatlong pare. Kasi 'di ba nagkaroon na ng secularization movement. So pinatawag yung tatlong pare, tapos in-execute sila on February. Kahit naman nakulang sa ebidensya na sila yung may pasimuno doon sa Cavite Mutiny na yon. So yung event na nag-implicate sa tatlong pare that led to the execution by guillotine or garrote was the Cavite Mutiny, na ang gumawa ay yung 200 Filipino soldiers. So ayan. So sa January 20 nangyari yung Cavite Mutiny, and then February, so the next month, the following month, in-execute kaagad yung tatlong pare. Nakikinig lang daw. Busy sa kusina. Sige lang po.
Oo, dalawang gamit niya daw, controlling. Lagi kasi nagpapa-attendance sa kabila, kaya sabi ni Sir Sonny, sige na nga lang, dalawa na nga lang. Alright. Number 8. The Thomasites who taught in schools in the early part of American colonization were A. Trained American teachers, B. American officers, C. American soldiers, or D. American Protestant ministers. Again, number 8. The Thomasites who taught in schools in the early part of American colonization were A. Trained American teachers, B. Trained American officers, C. American soldiers, or D. American Protestant ministers. Ayun, Fort San Felipe. S lang kasi naalala ko. San Maria? Ano ba yun? San Felipe pala yun. Ayun. Hala sila. The Thomasites who taught in school in the early part of American colonization were A. Trained American teachers, B. American officers, C. American soldiers, or D. American Protestant ministers. Aha! Agoy, agoy. Genocide. Yakap mahigpit to. Yakap mahigpit to. Sa lahat ng sumagot ng letter C, yakap na mahigpit. Alright. So, sino ba yung mga Thomasites? Yung mga, say, the first teachers na, nung after, di ba, nung nawala na yung Spanya, seeded na tayo sa Amerika, yung mga American soldiers, nagturo din sila sa mga eskwelahan. But, nung dumating ang mga Thomasites, tumigil na sila. Kasi yung Thomasites, they are school teachers. Tinawag silang Thomasites kasi lulan sila ng barkong USS Thomas. Tama, mali. So these are trained American teachers. Mga school teachers sila. Yung mga American soldiers, sila lang muna yung nagturo bago pa dumating yung mga guru talaga na lulan ng barkong Thomas. So that is trained American teachers. Ayan, on July 23, 1901, an army transport ship named Thomas departed from San Francisco, California, heading to Manila in the Philippine Islands. So the ship was transporting 600 school teachers to the new American colony in Asia. The ship arrived at the dock in Manila on August 21, 1901. The teachers on board the Thomas were dubbed the Thomasites. All the future ships carrying teachers to the Philippines were nicknamed the Thomasites. So this is from Inquirer.net. So yung first na teachers talaga, yung mga American soldiers, but tumigil na sila nung dumating na yung mga Thomasites or yung mga school teachers na talaga. Okay? Ayun. Hi, Sir Joshua. Ayan, si Sir Joshua. Asa na si Ma'am Robbie? Paging Ma'am Robbie. Andito na si Joshua. Yay! Ligwak, sabi. Okay lang yan. Yakap mahigpit. Alright. Yakap mahigpit? Okay. Next item. Also known as the Bangkok Declaration of 1967. A. APEC. B. EU. C. ASEAN, or D. UN. Again, also known as the Bangkok Declaration of 1967. A. APEC, B. EU, C. ASEAN, or D. UN. Makinig ka lang dyan, Sir Joshua. Dyan ka lang. Hinahanap ko si Ma'am Robbie. Andito siya kanina eh. Nawawala. Ma'am Robbie, sayang, andito na si Joshua. Alright. Ligwak. Okay lang maligwak. At least, sa review lang. Diba? Sa review lang, okay lang yan. May chance pa tayong mag-top. Alam nyo ba, nung nagre-review ako, kasi diba self-review ako, nung nag-take ako, nag-self-diagnose ako, nung bago ako sumabak talaga sa, yung pagre-review ko na masinsinan, sabi ko, mag-diagnostic kaya ako. Diyos ko, mahabaging Panginoon, ang kuha ko lang out of 260 ay siguro mga 120. Mga ganun, sabi ko, Lord, kakayanin ko kaya yung board exam. Ang dami kong aaralin. Pero awa ng Diyos. Diba? Kaya,
Okay lang yan, magkamali sa review. Basta alam mo na sa actual board exam, ang dadalhin mo ay yung tamang pinag-aralan mo na, yung tamang sagot. Ay, ay may nagrereklamo. Bakit daw? Bakit daw sa inyo yakap ng mahigpit? Bakit daw sa kanila kurot? Ay, sorry. Kasi naman, itong mga March babies, dapat pala hindi pala natin nilalabas noon. May nagsiselos tuloy. Ay, sige, kurot na lang din. Napilitan pa. So, also known as the Bangkok Declaration of 1967, this is the ASEAN. Ayan, this is the ASEAN. So, sino ba yung mga member state ng ASEAN? So, ang member state ng ASEAN natin, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. So, yung Timor-Leste, yung pang-11, which is the Timor-Leste, hindi pa po siya officially na member ng ASEAN, ng ASEAN member states. Ano pa lang siya, parang ginran pa lang sila ng observer. So, nakaka-attend sila sa mga meetings, pero hindi pa sila fully na recognized as member of the ASEAN. Ngayon, kung may tanong, due to economic integration, sino ang nadagdag? Di ba meron tayong ASEAN plus 3, tapos meron tayong ASEAN plus 6. So sa pagka-ASEAN plus 3 lang, this is because of the economic integration ha. So pagka-ASEAN plus 3 lang, meron tayong CJK. So China, Japan, and Korea. So the ASEAN member states, yung 10, plus yung 3, the China, Japan, and Korea. Pagka sinabi namang ASEAN plus 6, dagdagan mo lang ulit ng 3. So, di ba meron tayong China, Japan, and Korea. So, idagdag mo ulit dyan si Australia, New Zealand, and India. So, yan po yung ASEAN plus 6. Wag na magselos. Yayakapin man sa liig, mahigpit. Yakap sa liig pala yun. Ayan. So, the ASEAN Declaration or the Bangkok Declaration, ito ay nangyari noong August 1967. So, ang Pilipinas ay one of the founding members ng ASEAN. Alright. Okay, number 10. Who is considered as the father of macroeconomics? A. Adam Smith, B. Thomas Robert Malthus, C. Simon Kuznets, or D. John Maynard Keynes? Again, who is considered as the father of macroeconomics? A. Adam Smith, B. Thomas Robert Malthus, C. Simon Kuznets, or D. John Maynard Keynes? Natawa ko kay Sir Marcos. Hi, Ma'am Joyce. Magandang hapon dyan. So, sino na? Ano nang sagot sa number 10 natin? Okay. Sabi ni Ma'am Karen, letter D. Sabi ni Ma'am Mary, letter A. Sige lang, magsagot lang kayo. Sabi ni Ma'am Princess, di ba? Nagbabasa ako sa YouTube. Hi po sa lahat ng mga nasa YouTube. Letter D daw, letter D. So, who is the father of macroeconomics? So, macroeconomics ay iba sa economics. So, pagka sinabing father of economics, si Adam Smith po yun. So, the father of economics, that is Adam Smith. So, pwede din po natin i-associate sa kanya yung invisible hand na sinasabi, di ba? Ang ekonomiya daw ay nililed ng invisible hand. So, hindi kailangang mangialam ang gobyerno. So, si Thomas Robert Malthus naman, ang kanyang theory ay yung population growth theory, 'di ba? Sabi niya, the population daw grow exponentially while ang food supply grows geometrically. So sooner or later daw, the number of population will outgrow yung food supply. So magkakatagutom. So si Simon Kuznets naman, he was a Russian economist and statistician. So it's statistics. So nanalo siya ng Nobel Prize. So mai-associate natin sa kanya yung kanyang Kuznets curve. So ang father of macroeconomics ay si John Maynard Keynes of macroeconomics. All right. Ma'am, andito na po ulit ako. Sir Sonny,
Pakitawag nga po si Ma'am Karen. Hinahanap niya ako sa group chat. Hinahanap ako ni Ma'am Karen ba, oy. Hindi ko siya matag. Hindi ko siya matag. Hindi ko siya ma-mention pala. Alright, okay. So, andito na po ulit tayo. So, we're back from outer space. Alright, so next. Ito pong ating reference ay galing sa International Monetary Fund na journal. Lumipat tuloy sa YouTube. Sorry man, nakat lang. Alright. Okay, now, number 11. There are two big pineapple canning factories in the Philippines. Tanggalin mo nga itong isang 2. Bakit may dalawang 2 dyan? There are two big pineapple canning factories in the Philippines, which is located in Cotabato. A, Dole, B, Del Monte, C, Pure Foods, or D, San Miguel. Again, there are two big pineapple canning factories in the Philippines. Which one is located in Cotabato? A, Dole, B, Del Monte, C, Pure Foods, or D, San Miguel? Sorry, sabi ni Ma'am Mary Paula. Lumipat tuloy ako sa YouTube. Kala ko internet problem. Sa akin, naputol siya. Okay. So, anong sagot natin dito? Anong sagot natin sa number 11? Sorry na, patawad na ba? Okay. Anong sagot natin dito sa number 11? Meron daw dalawang big pineapple canning factories sa Pilipinas. Alin daw dito ang nasa Cotabato? A, Dole, B, Del Monte, C, Pure Foods, or D, San Miguel? Ayan, so letter A daw. Yan, very good. So ang Del Monte, ito yung nasa heart of Bukidnon. Meanwhile, yung Dole ay nasa Cotabato. Cotabato, letter A is the correct answer. So tama po sila sa YouTube. Alright. So ayan, so established in 1963, Dole, Philippines, location South Cotabato, Philippines. Ayan. Number 12. Through the galleon trade from 1565 to 1815, the Philippines has extended contact with blank. A, Spain, B, Spice Islands, C, China, or D, Mexico. Again, through the galleon trade from 1565 to 1815, the Philippines has extended contact with blank. A, Spain, B, Spice Islands, C, China, or D, Mexico. Hi, Ma'am Janine. Magandang hapon dyan sa Pangasinan. Alright. So, ang Spice Islands, ito yung somewhere na nasa Indonesia, no? Na hinahanap nila dati-dati pa. So, through the galleon trade from 1565 to 1815, ang Pilipinas has extended the contact with Acapulco, Mexico. So, that is Mexico. So, pag may Acapulco, Mexico. Ayan. Sabi ni Sir Sunny, Acapulco, Mexico. Alright. Number 13. Qur'ans is to Islam as Vedas is to blank. A, Buddhist, B, Jews, C, Hindus, or D, Christians. Again, Qur'ans is to Islam as Vedas is to blank. A, Buddhist, B, Jews, C, Hindus, or D, Christians. Sige nga. Hello, Ma'am Donna. Watching from Dubai. Sabi ni Ma'am Binibining Maria. Okay. So, Quran is to Islam as Vedas is to, so yung analogy, this is an analogy question. No? Yung Quran, ito yung parang Bible, parang holy scripture ng Islam. Ang Vedas naman, ito ay kanino daw. So, start tayo sa Buddhist. Yung Buddhist, meron silang parang core teaching ni Buddha. So, yung core teaching ni Buddha, ang tawag doon ay Tripitaka or Tipitaka. Yan po yung libro na andyan yung core teachings ni Buddha. Sa Diyos, mga Jews naman, or from Judaism kasi yung religion nila, meron silang holy scripture which is the Torah. Yung Torah, it's
otherwise known as the 5 books of Moses. So andyan ang meron lang daw doon sa libro na yun ay Genesis, Exodus, Levitico, Deuteronomy, and Numbers. So 5 books lang ang laman ng Torah. Sa Christians naman, meron tayong Bible. So, di ba, meron tayong New and Old Testament. Yan po yung sa Christian. Sa Hindus naman, this is Veda. So, Veda, or sabi sa Aryan na language, Vedas, or the sacred text. So, Vedas, there are 4 sacred text or 4 Vedas. So, isa doon yung kilalang-kilala nating Rig Veda. So, this is from the Aryans. So, ang Aryans kasi, ang central talaga na, ang pinaka-core ng Aryans, yung mga tao dati, 'di ba, sa India, ang pinaka-core nila ay religion. So, yung religious practices nila, minerge nila sa customs and beliefs ng mga taong naninirahan na doon sa valley na yon. So, yan po yung naging basis ng Hinduism. So, again, Quran is to Islam, Vedas is to Hindus or Hinduism. Sa Buddhist naman, yun yung Tripitaka, Tripitaka, Tripitaka. And then sa Jews or sa Judaism naman yung Torah. And sa Christians, of course, the Bible. Okay. So ayan, so the Vedas. So may 4 na Vedas, no? Yung Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. And these are the primary texts of Hinduism. Okay, number 14. This is the period or age where man started to farm and domesticate animals and reside in small communities. A Paleolithic age, B Neolithic age, C Mesolithic age, or D Metal age. Again, this is the period or age where man started to farm and domesticate animals and reside in small communities. A Paleolithic age, B Neolithic age, C Mesolithic age, or D Metal age. Nawala ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Ayan. Magkano po mag-enroll? Ma'am Mary, 500 lang po. 500 cover na po lahat yon. Bali, ang free access lang po yung ibibigay natin sa Gened and Prof. Ed. Pero ang pinaka-i-enroll mo po doon, parang freebie lang po yung Gened and Prof. Ed natin. Ang pinaka-major po natin ay Social Studies. So 500 pesos pa yung pinag-uusapan natin. It covers lahat po ng yon. So ano pong sagot natin? Nawala ako sa nawala yung phone ko, hindi nagana yung phone ko. So yung Stone Age natin divided into 3. So meron tayong Old, Middle, and New Stone Age. So si Old Stone, ito na yung sa Paleolithic natin. So si Paleolithic, ito yung time na hunters and gatherers lang lahat. So as soon as makahuli sila ng animal, makahuli sila ng dinosaur, kakainin agad nila yun. No, hunters and gatherers lang sila. So yung mga makukuha nilang mga prutas, mga gulay, kakainin, ikukonsume nila agad lahat. So that is the Paleolithic age. Yung Mesolithic age naman, ito yung Middle Stone Age. So sa Middle Stone, nag-hunt pa din naman sila, nag-gather pa din naman sila, but natuto na silang mag-imbak. So para sa winter season, sabi nila, magtatabi tayo ng pagkain para sa taglamig. So, yun yung sa Mesolithic. Meanwhile, sa Neolithic naman, sa Neolithic age naman, dito na nag-start yung New Stone Age. So, ibig sabihin, yung time na nag-settle na sila, 'di ba, sa Fertile Crescent, sa mga riverbanks, 'di ba? Nag-settle na sila, gumawa na sila ng communities, nag-domesticate na sila ng animals, gumawa na sila ng fence, nagpadami na sila ng hayop. Hindi na lang sila bastang nanghuhuli sa kung saan-saan. So, palipat-lipat para makahuli. So, nag-settle na sila, and then farming start. Yung farming meron na din. Kasi 'di ba, lalo sa Fertile Crescent, 'di ba, fertile yung lupa, nag-start na sila ng farming agricultural. So, this is during the Neolithic age. So, Neolithic age po. Okay? Ayan. So, Neolithic age,
or the new stone. Humans used stone tools like their early Stone Age ancestors. Tapos, sabi dito, Neolithic Revolution in 1931 to describe the radical and important period of change in which humans began cultivating plants, breeding animals for food, and forming permanent settlements. The advent of agriculture separated Neolithic people from their Paleolithic ancestors. So ayan, sa Stone Age food, yan yung differences nila. Si Paleolithic, they eat the food as soon as nahuli. Si Mesolithic naman, they learned na magtabi para sa taglamig. And si Neolithic, ito na yung people had learned to plant seeds and grow crops. They also learned to keep animals in small enclosures like farms. All right. Okay, next item, number 15. Any individual has the right to question why he is being arrested and to summon his accusers to court so that due process may be performed. This right is embodied in which of the following? A. Prison mayor. B. Writ of amparo. C. Habeas corpus. Or D. Reclusion perpetua. Again, any individual has the right to question why he is being arrested and to summon his accusers to court so that due process may be performed. This right is embodied in which of the following? A. Prison mayor. B. Writ of amparo. C. Habeas corpus. Or D. Reclusion perpetua. Ma'am Mary, nag-start na po ang access natin noong March. So pagka nag-enroll ka, nag-register ka today, yung 18 video lectures na recorded sessions and yung Gen Ed and Prof Ed and yung diagnostic, automatic po yun, makaka-access kayo. Yung live sessions natin, which is additional inputs po doon sa existing na lectures natin, will start on May. So sa May po mag-uumpisa yung live session. So we'll give you like around 1 month time para tapusin lahat ng video lectures natin. So we encourage you po na panoorin lahat ng lectures natin. So ang tinuturo po natin ay concepts, no? Mahalaga pong alam natin yung concepts kasi pagka question answer, drill lang tayo ng drill, question answer lang. Ang tendency kasi i-memorize nyo yung tanong. I-memorize nyo din yung sagot. Tapos, pagdating sa actual board exam, sasabihin niyo, wala namang lumabas dun sa mga binigay na tanong nila ni ma'am. Wala namang lumabas dun sa ni-review natin. Kasi, question and answer lang yung memorize ninyo. Whereas, pagka tinuro natin yung concept, nagkwento tayo, nagbigay tayo ng inputs, kahit anong itanong sa nyo sa actual board exam, kaya niyong sagutin kasi, ay, nabanggit to ni ma'am. Ay, nasali to sa diniscuss ni ma'am. So, ganyan yung magiging ninyo. Ay, naaral namin to. 'Di ba? Ganyan po yung magiging atakin ninyo. Hindi kayo magsasabing, wala namang lumabas doon sa tinuro nila ng mga tanong-sagot. Wala namang lumabas doon. So, wala po tayo sa ganung level, no? Kasi hindi natin alam kung ano ang lalabas sa board exam. We are giving you the best, yung inputs, yung concepts na kaya naming ipabaon sa inyo sa actual board exam. Ganyan po yung paraan natin sa The Duot of Nurtures. Okay, kasi kami ay unit earner din. So, alam namin yung struggle ninyo. So, kahit nga hindi unit earner, may struggle pa rin tayo kasi yung araling panlipunan, sibika at kultura, kopong-kopong pa natin pinag-aralan, 'di ba? So, parang mahirap na siyang i-recall lang, kung recall lang. So, kailangan nating i-refresh yung mga nasa back na sa ating memory. All right, okay, sige, too much kwento, ma'am. Okay, any individual has the right to question why he is being arrested and to summon his accusers to court so that due process may be performed. Alin daw yung right that is embodied in which this right is embodied in which of the following? So, start tayo sa prison mayor. Yung prison mayor, ito yung penalty. So, pagkakakulong ito ng 6 na taon, 6 years and 1 day hanggang 12 years. So, yan po yung prison mayor na tinatawag. Yung writ of amparo naman, this is your security. This is the right that you can invoke pagka sa feeling mo or sa pakiramdam mo, threatened ang iyong life, liberty, and security. So, that is writ of amparo. Pwede ding
pagka naglaho kang bigla, tapos yung family mo or any concerned citizen, sasabihin nila, alam ko may nagtitreat doon sa kanya. So, naglaho siya, baka kinidnap or baka tinegi ito. So, pwedeng mag-file ng writ of amparo din yung concerned citizen. Yung reclusion perpetua naman, this is imprisonment from 20 years to 40 years with possibility of parole pagka naka 30 years ka na serve sa preso. So, ang reclusion perpetua ay iba sa life imprisonment. Yung life imprisonment, habang buhay talaga yon. So, sa reclusion perpetua, from 20 to 40 years na imprisonment with possibility of sa pag-apply ng parole. Pagka nakapag-serve ka na ng 30 years sa iyong sentensya. So, this question is about habeas corpus. So, si habeas corpus, ito yung ang isang korte, ipapatawag niya, kunyari ako, kinidnap ko, dinitain ko si Sir Sonny. So, ipapatawag ako ng korte, kasi ki-questionin ako, bakit ko dinitain si Sir Sonny? So, si Sir Sonny din, dadalhin ko sa korte, tapos i-examine ng korte kung legal ba yung pag-detain ko kay Sir Sonny or hindi. Pag hindi legal, papakawalan si Sir Sonny. So, ganun po yung habeas corpus. Ki-questionin yung legality ng pagkakadetain ng tao. Okay, number 16. The Department of Education crafted the set of general guidelines of the development of which on the school, regional, and national levels through the A. Values Education Regulation, B. Values Education Curriculum, C. Values Education Practice, or D. Values Education Framework. Parang kulang yung tanong ko. Self-made question. Kulang tong tanong ko. So sige, explain na lang natin tong number 16 bonus. So the Department of Education crafted the set of general guidelines sa pag-develop ng values education kasi ito. So sa school, regional, and national level. So kinraft ito using, so ano yung ginamit or ano yung set of general guidelines na ginawa? This is the Values Education Framework. The Values Education Framework, ito yung naging guidelines ng DEX Order number 6 of 1988. So immediately following the presentation to the Philippines, President of the Philippines, Corazon C. Aquino on January 25, 1988, DEX Order number 6 was issued by the DEX Secretary Lourdes Quisumbing. It called for strengthening the moral fiber of the Filipino people by implementing the new DEX Values Education Program. So ito yon, the DEX Values Education Program. Medyo sana hindi siya hindi siya malabo, pero I think malabo nga siya. So this was during 1988. So DEX Order number 6 of 1988 ito. Ito yung Values Education for the Filipinos. So, ang secretary ng DEX dati during this time was Secretary Lourdes Quisumbing. Ngayon, alam nyo na ang sagot sa inyong mga tanong noong board exam. Ayan. So, hindi po si ate natin, si ate Sarah, hindi po siya. Alright. Okay. So, mali yung tanong. Kulang yung tanong ko pala na ginawa. So, yun lang po yung explain natin. So, the Values Education for the Filipino, ang guidelines na nag-set sa kanya ay yung Values Education Framework. So, this was the DEX Order number 6 of 1988 under DEX Secretary Lourdes Quisumbing. Alright. Number 17. Who was the commander of the ship Victoria that led the 17 other remaining standards under Magellan's expedition to complete the first circumnavigation of the world? A. Sebastian Elcano, B. Andres de Ordaneta, C. Pedro Chirino, or D. Antonio Pigafetta. Again, who was the commander of the ship Victoria that led the 17 other remaining Spaniards under Magellan's expedition to complete the first circumnavigation of the world? A. Sebastian Elcano, B. Andres de Ordaneta, C. Pedro Chirino, or D. Antonio Pigafetta. Sige. Letter A.
Letter A. Okay. So ang tanong, yung first na nag-circumnavigate sa world, that was Magellan's expedition. Pero the first man daw na nag-circumnavigate sa world, si Sebastian Elcano. Siya lang yung kilalang pangalan. Pero actually, there are other 17 remaining Spaniards na under sa expedition ni Magellan na nakakumpleto. Nakabalik sila ng Espanya. Since si Sebastian Elcano lang yung kilala, so yan, Sebastian Elcano. So he was the commander of the ship Victoria that led the 17 other remaining Spaniards na nakabalik, na nakakompleto sa pag-circumnavigate sa world. Sino naman si Andres de Urdaneta? Si Andres de Urdaneta, he was a sailor, he was a navigator, so he started young. But later on, naging Agustinian friar siya na nagsettle sa Pilipinas. So si Andres de Urdaneta, siya yung nakahanap ng route from Philippines pabalik. Kasi dati, kasi ilang beses na siyang nagbiyahe daw, napapadpad na pupunta sila sa Portuguese na pagmamayari. Kasi di ba hinati ang mundo sa Treaty of Tordesillas. Hinati siya sa Espanya at sa Portuguese. Ngayon, dahil napupunta sila sa area na under ng Portuguese, hinuhuli sila. So, kinukulong sila, dinadala sila sa mga bansa na under sa Portuguese, tapos kinukulong sila. So, itong si Urdaneta, gumawa siya ng pag-aaral. Paano natin gagawin na makaiwas tayong pumunta sa Portuguese-led or sa Portuguese-owned na area, na portion. So, nung nakulong siya, may isang biyahe na nakulong siya, pinag-aralan niya yung shore, pinag-aralan niya yung stars, yung ikot ng mundo, pinag-aralan niya, and then na-found out niya na pwede tayo sa safe na lugar na hindi tayo mahuhuli ng Portuguese. So parang aakyat lang ng 40 degrees latitude para daw mas safe sila sa easterly winds at hindi sila madisgrasya. So yung tour na biyahe, so the return from Philippines pabalik, Amerika, pabalik doon sa kanila, yan po yung credited kay Andres de Urdaneta. Si Pedro Chereno naman, siya yung nagsulat ng isa sa mga old history ng Philippines. Kung matatandaan nyo yung Relasyon de las Islas Filipinas, si Pedro Chereno po yung author noon. So sinulat niya yung customs, yung kultura ng Pilipino during that time. So nasa 1600s itong si Pedro Chirino. So isa sang Jesuit missionary na naka-assign sa Pilipinas. So during his time then, nakita niya how the form of writing from baybayin nag-transit into the Latin alphabet. So hanggang sa naging ABCD na. So nakita niya din doon, na-witness niya rin doon. And then si Antonio Pigafetta naman, siya yung chronicler ni Magellan during Magellan's expedition. Alright. Number. Excited. Oh, yan. The Spaniard Juan Sebastian Elcano was elected captain of the remaining ship Victoria. So barkong Victoria yung nakabalik sa Espanya. Okay. Number 18. In the Philippine Constitution, which of the following is recognized as a human right rather than a civil right of the people? A. Freedom of speech. B. Right of assembly. C. Right to life. Or D. Property rights. Again, in the Philippine Constitution, which of the following is recognized as a human right rather than a civil right of the people? A. Freedom of speech. B. Right of assembly. C. Right to life. Or D. Property rights. Number 18. Ay, malapit na tayo matapos. 20 items lang tayo for today's video, Day. Okay, sabi ni Ma'am Karen, letter C. Hindi ka magsisisi. Letter C. Sabi ni Sir Sonny, letter C. Oh, hindi nakikita ni Ma'am Karen. Nasa kabila. Sabi ni Sir Sonny, 2 gadget, 2 answer. Kasi hahanapin ako ni Ma'am Karen ba, oy. Ayan, sabi ni Ma'am Erica, letter C down, number 18. So in the Philippine Constitution, which of the following is recognized as a human right rather than a civil right of the people? So, yung freedom of speech, it is also our human right. Pero ang pinaka-fundamental human right natin, pinaka-fundamental human right is the right to life. Right to life. Pagka wala kasi yung right to life,
wala na tayong ibang rights na pag-uusapan. Kasi kung pwede lang palang pumatay, 'di ba? Pwede lang patayin ang tao, bakit meron pa tayong ibang mga rights? So the most fundamental na human right is yung right natin para mabuhay. Okay? So that is right to life. So sa UN Declaration of Human Rights, 'di ba? Sa UNDHR, right to life po yung pinaka-fundamental human rights natin. Alright, okay. Kasama yung security, 'di ba? Security and liberty. Number 19. This is an animal or plant species. Bakit ganyan, Donna? Teka nga. Ay, mababasa po nila. Sige. This is an animal or plant species or some other object or class of objects with which the group believes it has a mystical relationship. A. Totem, B. Mesmer, C. Deity, or D. Kaingan. Again, this is an animal or plant species or some other object or class of objects with which the group believes it has a mystical relationship. A. Totem, B. Mesmer, C. Deity, or Deity, D. Kaingan. So, kakanood natin ng K-drama, di ba? Andyan yung mga deity. Alright, letter A. Hi, Sir William. Si Sir William Palacios. LPT Samayo. Ay, ganun. So, this is an animal or a plant species. So, nakikita natin to sa Jumanji. Kung nanonood kayo ng Jumanji. So, this is called as the totem. The totem. O, diba? Okay. Totem. So, ayan. Totemism, a complex and intriguing aspect of human behavior, refers to a system of belief where humans are taught to have a spiritual relationship or kinship with a particular animal, plant, or natural object, also known as a totem. Originating in the indigenous cultures, it represents a profound connection between humans and the natural world. Ayan po siya, totem. Alright. At least ngayon alam na, di ba Ma'am Erica? Alright, so our last question for today. During this period, hunting and gathering is the main source of living. A. Paleolithic, B. Mesolithic, or D. Neolithic. Or D. Metal Age. Ano yun, Donna? During this period, hunting and gathering is the main source of living. A. Paleolithic Age, B. Mesolithic Age, C. Neolithic Age, or D. Metal Age. Lasing ata akong nagbabasa. Ay, naku po. So, ito ay hunting and gathering na. Kanina ay farming and domesticating, yung pag-aano ng mga animals, no? Ngayon ay hunting and gathering. So, ano ito? Of course, balik tayo sa Old Stone Age. So, that is the Paleolithic Age. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagsama, sa pagsubaybay, sa pag-antabay, sa pag-join, sa pag-participate sa ating short live for today's video. Thank you so much, everyone. And mag-aral po kayong mabuti, mag-aral po kayong maigi. For our SPLE takers, meron pa po kayong 2 buwan? Mahigit? No, 2 buwan. 2 buwan kasi June 8. So, konting ano na lang. 2 buwan para mag-aral at mag-master ng ating mga topics. So, mag-a-advise kami ni Ma'am Robbie for SPLE kung dadagdagan natin, hindi na ba kayo information overload? Pero, we will try na magbigay ng kahit short FC na lang, additional, no? So, na-post na natin yung pre-boards. Ipopost pa natin yung final coaching by next week, this coming week. And for our September takers, join na po kayo. Message nyo po ang ating page para maumpisahan nyo na po ang ating mga video lectures. Kasi sobrang dami po nun para ma-master pa po ninyo ang concept. Nakatulong po sa inyo sa board exam ngayong September. Oy, si Ma'am LJ. Nakakamiss makinig ng Donna. Thank you so much po. So mag-aral po tayong maigi. Wala pong mawawala sa atin
galingan po natin sa pagre-review. So, ang i-aim natin ay, ano nga ang i-aim natin? Mag-top. Kasi, regardless, kahit anong mangyari, pagka hindi man tayo nakaabot sa marker or sa benchmark ng top notcher, at least makikita natin yung pangalan natin sa passers. Kasi pag ang aim lang natin ay to pass the board exam, yung effort na i-exert natin ay pang-passer lang na effort. So, okay lang yan. Anong gagawin ko sa sobra? So, 'di ba? Tapos in the end sa actual board exam, magsisisi ka, sana pala nag-aral pa ako ng ano, hindi ako nag-K-drama lang at nag-TikTok lang diyan. All right. So, always aim for the top, aim for the best, do your best, and God will do the rest. So, wag lang po tayo manifest kasi walang magagawa ang guardian angel natin kung wala naman tayong inaral. Mag-aral tayong mabuti, mag-manifest tayo, mag-pray tayo, yan po ang pinaka-effective na gagawin. Hindi lang yung isusulat mo lang yung pangalan mo sa pader, lalagyan mo ng LPT, tapos magti-TikTok ka na lang, wala kang gagawin. Hindi po uubra yan. Okay? So, thank you so much everyone for joining us today. Again, this is Inang Donna of the Duo Top Notcher. We'll see you again soon sa next episode ng ating free lecture. Thank you so much, everyone, and thank you for watching. Bye. Bye, everyone.